Oh, alam ko matagal niyo nang hinihintay ito, mga katalakera. Pagdating sa Marites, kayo talaga, kahit kailan, unang-una kayo. Umpisahan na natin! Natatandaan niyo ba tong video na to na aking in-upload sa TikTok? Ayan yung video na in-upload ko sa TikTok na bahay ng iskabeche ng isang tao na involved sa DPWH Flood Project. Naka-aircon ng kotse at mga motor. At ayan yung maleta. Natatandaan niyo yan? Panalo, diba? May ibabalita ako sa inyo. Kung ano na ang ganap ngayon na iskabeche. Kawawa naman si Men. Ko, wala na. Pinalitan na lang. Kaya mga iskabeche, mga nanginira ng buhay ng pamilya. Hays, naku, ganyan talaga ang buhay. Alam nyo, yung mga iskabeche ng ganyan, katulad ng isang, yung vlogger-vlogera na nagtatrabaho sa office ni Marcoleta. Diyos ko, ganyan talaga mga eksena nila. Pagtapos nilang hut-hutan ng pera, yung mga nakasama nila. Alam niyo na, tapos biglang sisiraan. Pero itong si girl, iba yung drama nito. Meron na siyang bagong jowa. Biro mo, after niyang makinabang sa pera ng taong bayan, ay, pinalitan agad. My God. Diyos ko, kawawa naman. Kawawa naman si mentor niya na involved, na nakulong yata ngayon na nasa ospital pa. Pinalitan na lang. At alam niyo kung sino ang pinalit? Gusto niyo makita. Pero, tingnan muna natin. Sasabihin ko muna sa inyo yung mga naging ari-arian niya, yung mga ginawa nung lalaki, na nakatulong sa kanya sa pamilya niya, naging milyonarya siyang bigla, di ba? Ang alam ko lang kasi is si Men yung nagpasimento ng buong barangay niya sa Pampanga. Tapos, yung pera din ng lalaki ang ginamit sa pagtakbo ng kapatid na tomboy sa barangay nila. Kasi nga napasimentohan yung barangay, di ba? Pak! O, pogi points yun sa isang kandidato. Naggamit ang pera ng taong bayan. Number one na kagawad or something like that. I don't know kung hindi ko kasi beto mga tombolina. Parang si Sayad. Pompiang yan eh. Tapos, may resort. May resort at ang mga tao kapag dumadalaw sa bahay nila, talaga namang pinakikita pa yung mga pictures ng mga signature bags na nasa estante. Alam niyo ako, hindi sa pagmamayabang, nagkaroon din ako ng ganyan. Marami akong naging collections na ganyan, pero wala rin naitulong. Pinagsawaan ko din nung nasa Japan ako, binibigay lang yan sa akin ng customer. Isang hawak lang sa jogging ko, pak! May Bulgari na ako, no? Charot. O, eto yung mga katulong. Ewan ko kung katulong to, ewan. Pak! Ay, di ba, taray? Naka-estante pa yung mga branded bags. At nagpa-picture pa to mga, sino ba to? Mga kasabot ba to? Mga nabigyan din ba to? Charot. At eto naman ang kanyang family. Ayan sa gitna, si Jackie Velarde. Ang iskabeche. Hindi ko makita dyan kung sino yung tomboy eh. Ito yatang nasa kaliwa. Yan yung kumandidato or yung nasa taas. Yan yung kumandidato na gamit ang pera ng taong bayan. Pero alam ko kung saan kayo interesado. Interesado kayo makita kung sino ang bagong boylet ni girl. Mga chismosa kayo ha. O siya, eto na ang kanyang boylet. Kayo nga mag-judge, pogi ba? Kasi para sa akin parang wala lang. Hindi papasa sa akin yan. Charan! Ayan sila. Nag-date na agad ha.
At ang lakas ng loob magpa-picture. Na Charlie's Angel ko. Ayun si Jackie Velarde. At yung katabi niya ang kanyang boylet na ang pangalan ay nagsisimula sa letter J. Ang kanyang pangalan at ang kanya namang surname ay nagsisimula sa letter V. Jackie Velarde. O hindi, yun yung pangalan ng babae. In fairness, magkapareho sila ng J and V. Yung babae, JV, tapos yung lalaki, JV rin. Parang pinagtagpo sila talaga ng pagkakataon. Nakadestined sila to each other, sabi nga nila. Hulaan nyo, ang pangalan ng lalaki. Nakakaloka, no? Nakakaloka yung eksena ng mga ganitong klaseng tao. After pakinabangan ng isang, sabihin na natin na may nagawang masamang yung lalaki, pero ibinigay sa kanya yung lahat. At tapos ganito lang yung igaganti agad-agad. My God. Nahulaan nyo na kung ano yung JV. Pero nagtaka rin ako ha, JV silang pareho. Ang pangalan ng lalaki ay Julius Vitug. Diba? JV. Tapos si Jackie naman is Jackie Velarde. JV. O, diba? Ang taray. Nagkataon lang ba yan? Siguro parang nga sila sa isa't isa, no? Ay, nako. O siya, i-enjoy niyo yung pera ng taong bayan. Hindi ba dapat ipinatatawag yan si Jackie Velarde? Kasi nakinabang siya sa pera ng taong bayan. Hindi ba yun isasama sa Blue Ribbon Committee? Tapos isama niya na rin yung jowa niya na mukhang jutes naman ng nota. Charat! O siya, ayan yung chismis ko ha. Tingnan natin kung baka mamaya mga ilang buwan buntis na rin yan. Dapat yan talaga pinapatawag. Sa totoo lang, dapat pinapatawag yan sa Blue Ribbon. Kailangan ibalik niya ang pera ng taong bayan. Oh, ayan na yung bago kong pasabog ha. Alam niyo na, kapag nakita niyo siya, tawagin niyo silang, Hi JV! Charat! Chururut! Tusak! Pero alam niyo, dapat talaga pinapatawag yan. Kasi syempre, diba, Diyos ko naman, kawawa naman yung taong bayan. Naghihirap tapos yung mga skabeche. Parang si Makate, si Charot.